at mga ngayon pa lang makakarinig ng pancake system or makaka-explore ng pancake system. Yan. We have 58 participants. Ayan. So, okay lang ba malaman kung ano yung mga businesses nyo? Kung bakit kayo na engganyo mag-join sa ating webinar for today. So, ano ba yung business nyo? From what industry? Kung sales ka ba? Marketing? Or ikaw yung owner mismo ng business? Yun, meron from GFox, okay. Printing business, travel and tours, real estate. Grabe, mga ano to, mga service-based business. Yun, so saktong-sakto. Kasi itong webinar natin for tonight is naka-design siya for our service business o yung mga nagre-require ng mga appointment instead na yung may binibentang product. Yan, clothing and finance, chatbot builder. Yan, 58. Take pa rin tayo, 58 participants. Okay. Ayan. So before we start sa ating webinar, so okay lang ba malaman so kung sino ba dito yung nakatry na ng chatbot type 1? Okay, si JM, si McDo, sino to? Si McDonald's yata to eh. Jasper. Okay, may mga nakatry na rin. So yung mga hindi naman nakapag-try pa, type 2 naman in the chat para makita natin kung sino pa yung mga hindi nakakapag-try ng chatbot. Ayun, Silver, Ulysses, si Cesar, si Resty. Ayan, so marami rin pala. So mix tayo. So merong service base, merong from e-com, tapos meron ding nakapag-try na ng chatbot at merong hindi pa. Okay, so for this webinar, wala pa yung screen. Let me share my screen. Ayan. Let me know kung nakikita nyo na yung ating screen. Type ano lang, type kita or any. Kita na, okay. So in this webinar, ang ituturo namin sa inyo is why your AI is failing to close deals. Okay, so para to sa mga gumagamit na ng chatbot, AI chatbot, pero para rin to sa mga hindi pa gumagamit kasi at least malalaman nyo na yung costly mistakes bago kayo mag-start gumamit ng AI chatbot. So yung host natin, siyempre, pinaka-pogi, si Coach Belly Joe, ayun, pinaka-pogi. Siya yung mag-explain mamaya ano natin, nung costly mistake. And syempre, yung isang ano dyan, yung mabait yan, ako po yun, si Ivan Notanix po. Okay, kami po yung magiging speaker for tonight. Okay. So before we start, I want to show you kung ano ba yung market opportunities natin dito sa Philippines. Ayan. So what Filipino consumers prefer this 2026? So based sa data namin sa Pancake, so pinakita doon na mas prefer na ng mga Filipino yung messaging compared yung sila yung magbabrowse sa mga store or sa mga website. So bakit nga ba? So later I'll show you kung bakit. So dito, based on our data, so 86% na nagsasabi they more likely to purchase from a company that they can contact via messaging. Kumbaga yung name-message nila directly. So for example, may nakita silang ad, instead na i-lead sila sa website, i-lead sila sa messenger. So 86% agree na mas gusto nila yung nami-message nila yung mga businesses or yung kung saan sila gusto bumili. Kasi doon makakapagtanong sila ng questions, makakapag-ask kung may available pa or may promo, pwede pa nilang i-haggle yung seller. So mas prefer talaga nila mag-message. So meron ba dito na gusto rin ang message compared sa ikaw lang nagbabrowse tapos wala ka ng pag magtatanong ka, aabot ng 24 hours bago mag-reply. Pero kapag naka-messaging, is instantly may nagre-reply. So, yun na yung prefer ng ating mga consumers this 2026. And then, tinanong din namin yung ating mga businesses na gumagamit ng Pancake. So, 95% sa kanila na nagsasabi na na-improve yung kanilang customer experience nung gumamit sila ng business messaging. So instead na nag-focus sila sa website, tinry nila mag-business messaging. So while trying that, nag-improve yung kanilang customer experience ng 95%. And syempre, ang pinakamahalaga is
nag-increase yung kanilang sales. So, hindi lang puro leads yung pumapasok. Okay, so na-convert nila yung mga pumapasok na leads. So, tumaas yun up to 55%. So, sino-sino nga ba yung mga gumagamit ng Pancake? Kasi kapag nakaka-encounter ako ng mga nagtatanong sa akin na client na ito yung business ko, sir. Ito yung ganito yung business ko, travel, real estate. Pwede ba yan sa business ko? So, dito meron tayong data ng mga businesses na gumagamit na ng Pancake. So, pinakamalaki, health and wellness, merong beauty cosmetics, computer mobile, fashion, furniture, education, travel, and insurance, FMCG, multi-product, home electronics. So, basically, the point is any business, kayang-kayang matulungan ni Pancake or kaya-kaya kang makagamit ng Pancake system. Ayan. So, ngayon, nung gumamit sila ng business messaging, so here, sa Philippines, meron tayong 15,000 na users ng Pancake. Pero yung nasa group ng Pancake, nasa 20,000 yung members. Pero around doon, nasa 15,000 na yung gumagamit na nung Pancake. And they take $3 million of sale every day. So itong 15,000 users na to, so daily nakaka $3 million sila and they get around 225,000 transaction. Pero since si Pancake is hindi lang siya sa Philippines, so pwede rin siya worldwide. Isa rin to sa mga question ng mga nagbi-business sa akin. So sa Philippines lang ba si Pancake? Paano pag gusto ko mag-run ng ad sa ibang bansa? So pwedeng-pwede rin. Magagamit mo rin si Pancakes kasi si Pancake it's a global company. Hindi lang siya sa Philippines. So around the world, we have more than 320,000 users na ng Pancake. And also, hindi lang 3 million daily. Maabot na tayo ng 30 million daily na sales or yung nag-generate na sales ng mga gumagamit ng Pancake. And 1.8 million daily transactions. Ayan. So, dito, para sa mga first time maka-attend ng webinar and sa first time makarinig ng ating Pancake, so ano nga ba si Pancake AI system? So si Pancake AI system, it's an all-in-one conversational business platform. So hindi lang siya chatbot. Kumbaga buong ano na siya, system na siya ng business. Hindi lang chatbot builder na kapag nag-setup ka ng chatbot, yun na yun. Si Pancake is from consulting and converting. Meron tayong Pancake and Webcake. So later explain ko. For fulfilling and processing leads and orders, you have POS and CRM. For automating and re-engaging, ayan, dito papasok si Botcake. And also, we have internal communication, which is Pancake Work. Pero since naka-base yung webinar natin for service-based business, ayan, so i-focus lang natin for tonight is si Pancake, si CRM, and si Botcake. Okay. So, ano nga ba si Pancake? So, Pancake, it's an all-in-one or omni-channel chat management tool. So, instead na, let's say marami kang hinahandle na pages and then, di ba pag nag-handle ng page, you need to log in and log out from those pages para ma-access mo yung mga inquiries. Pero dito, i-connect mo na lang siya kay Pancake. So, ano yung mga platforms na pwede mo So, ito, yung mga platforms like Facebook, Lazada, Shopee, Instagram, TikTok, Shopify, and WhatsApp. So, ito yung mga pwede mong i-connect na platforms dito sa Pancake para hindi mo na kailangan magpalipat-lipat pa ng platform. So, to give you an idea, ayan, I will show you how it works. So, dito, sa loob ng Pancake, ay, wait lang. Ayan. So dito sa loob ng Pancake, ayan, andyan lahat ng mga pages na hinahandle ko. And iba't ibang businesses yan. So meron for coffee shop, meron ng travel and tours agency, meron din yung sa insurance. So dito kahit magkakasama sila, magkakaiba ng data yan. So hindi magmi-mix yung data. Ayan. So may mga nakakonect ako ng iba't ibang platforms. So that's basically how Pancake works. So namamanage mo lahat ng mga inquiries inside one dashboard. Ayan. And then also inside Pancake, you can create or encode and track orders. So let's say may mga orders kayo from customers and kahit booking appointment, pwede mo ring matrack inside Pancake.
And ang kinagandahan dito is yung mga customers na yon is pwede mong lagyan ng tag. So itong tags na to is very helpful to para makategorize natin yung mga customers na nag-engage sa atin. Para alam natin kung paano natin sila i-assist or kapag mag-send tayo ng mga promotional message, pwede nating i-filter out yung mga new customers sa mga old customer na. Para yung makaka-receive lang is yung mga new customer kung meron tayong promotion para sa kanila. So, yan yung kagandahan ng Pancake Chat Management. So, no need na magpalipat-lipat pa ng iba't ibang platforms just to access those inquiries. Okay? Ayan. And next naman, we have BotCake. So si BotCake, this one, ito na yung chatbot automation natin or chatbot tool natin. So ngayon, gumagamit na tayo ng AI. So we use 24/7 AI sales assistant na. Hindi na tayo yung magmamano-mano, mag-build ng flow para lang makapag-create ng chatbot. Dito, si AI, i-instructan natin siya kung ano yung gusto nating ipagawa sa kanya. Okay, so later, ituturo ni Coach Welly kung ano ba yung mga dapat iwasan kapag nag instruct ka ng AI para hindi mali-mali yung sagot, hindi nag-iimbento, tapos minsan hindi na lang sasagot yung AI, nagpo-post na lang. Okay? And also, si AI, pwede mo rin siyang i-set up ng automated follow-up para hindi mo na kailangan i-follow up lahat ng mga nagme-message sa page mo. Siya na yung bahala. So kahit 100 pa yan, kayang-kayang i-follow up ni AI. And with Botcake AI, kaya niya mag-create ng order and kaya rin niyang mag-send ng booking form or mag-create ng appointment para sa'yo. So hindi lang siya yung generic na nagre-respond sa mga customer. So kayang-kaya niya rin mag-create na ng orders or mag-take ng orders or mag-create ng appointment. And si AI, pwede mo integrate sa Facebook ads. And ang kinagandahan kay Botcake AI is unlimited subscribers na siya. So meaning nito, ito yung mga tao na kaya niyang i-interact. Kasi kapag sa other platforms, alam ko merong isang platform na may limit lang yung subscriber. Kapag na-reach mo na yung limit na yun, magpo-post na yung chatbot. So pangit yun, di ba? Ang nagra-run ka ng ads, tapos madaming pumapasok na customers, and then na-reach na ng, let's say, 500 yung limit, yung other customers na papasok, hindi na re-replyan no chatbot. So, yun yung pangit kapag limited lang. So, kay Botcake AI is unlimited na siya. And also, you can send broadcast. So, ito yung magsisend tayo ng promotional message sa mga customers natin. Promotional or non-promotional, pwede tayong mag-send. So, hindi mo na kailangan mag-isa-isa pa na i-message lahat ng customers mo. Dito, in just one click, masisendan mo lahat ng mga customers mo ng message. And also, pwede mo pang i-filter out kasi meron tayong conversation tags na tinatawag. So, let's say itong category na to or itong tag na to ng customer, iba yung message dun sa isang category naman ng customer. So, hindi iisa lang yung message, iba-iba per category. And ito, bago lang to, pwede na ring i-automate ni AI yung comment section. Kapag may nag-comment sa mga post nyo, magre-reply na rin dun si AI. Yan. So, yan yung isa sa mga new updates ni Botcake AI is ngayon, kapag nagpo-postings kayo, pati doon nagre-reply na siya. Para let's say nag-comment yung customer pero hindi nag-message, si AI na yung magko-comment tapos siya pa rin yung magme-message. Kumbaga captured na talaga yung lead na yun. So magkikipag-interact na yung customer sa ating AI. So ito na yung magiging new uh, interaction. So mayroong personality, si AI, tapos intelligent siya pagdating sa pagsagot ng ating mga customers, and siya yung magiging product expert and pricing expert para sa ating business. And kaya rin niya mag-send ng images, hindi lang puro text. Ayan. So dito, kaya niya rin mag-handle ng complex scenarios like for example, nag-send ng picture si customer, pwedeng mag-recommend ng product si AI. Ayan. And also with Botcake, you can add vouchers and games. Let's say gusto mo ng discounts or vouchers para sa mga customers mo, pwedeng pwede rin yan sa loob ng
bot cake. Ayan. Tapos pag ready na to order si customer, meron na ring form. Ayan. So dito, checkout form yung lumabas, pero pwede rin mag-send si AI ng booking form for service business. Ayan. So that's how powerful AI is. So hindi na lang siya yung generic. So kaya niya talaga makakonvert ng customer. So kumaga ang linyahan nga natin ngayon from conversation to conversion. Okay? And next naman, or lastly, si Pancake CRM. So si Pancake CRM, so lahat na makukuwang data ni AI is mapupunta dito sa ating CRM para hindi kalat-kalat yung data ng mga customers natin. So for example, may nag-send ng phone number nila, email, tapos yung service na gustong i-avail, pero ang ginagawa mo is nag-scroll up ka pa or nagbo-backread ka pa. Tapos iisa-isahin mo pang i-paste sa Excel or spreadsheet, which is very nakaka-consume ng oras. Pero dito, si AI na yung kumukuha ng information, then automatically napupunta na rin dito sa ating CRM. So kumbaga pinapadali na natin yung customer data management, and then never miss a customer interaction kasi nakasynchronize na rin to sa Pancake. I-click mo na lang yung customer na to, then mare-redirect ka na dun sa conversation na yun. And syempre, secured and centralized yung customer data, and real-time yung ah, pagpasok ng mga data from our customers. Real-time reporting dashboard. So pwede mo rin i-connect to sa Facebook ads and email integration. Yan. So, ganito na yung magiging ating new flow. So, let's say mag-run ka ng ads. Lahat ng papasok na engagement from your inbox and comment papupunta sa Messenger. It's either Messenger, IG, or WhatsApp. Then, i-handle mo lahat yun dito sa loob na lang ng Pancake. Ito mo i-handle yung conversation. And at the same time, may katulong ka na AI agent for consultation. Then, isa-segment din ni AI kung sino yung qualified na lead sa hindi qualified. Then, kapag sa mga qualified lead, pwede na siyang mag-set up ng appointment or pwede niya i-collect yung information ni customer. And then with that, kaya na rin smart follow-up. So, dito si BotCake AI na yung magpa-follow up sa customer. Let's say, hindi siya magsagot ng booking form, ipa-follow up niya yung customer. And next is categorize customer data, meaning lahat ng mga makukuhang information ni AI sa customer is ano na siya, kumbaga naka-categorize na siya sa ating CRM. Hindi mo na kailangan maghanap pa sa conversation ng customer, no, pati ni AI. And kapag nakakategorize na yung customer data, let's say nakakategorize yung mga nag-buy na or nakabayad na sa ating customer, pwede natin magamit yon sa ating ads. So para ma-optimize pa natin yung ads, pwede nating ma-target yung mga look-alike audience kasi meron na tayong customer data. May pagbabasihan na yung ating ads manager, yung ating ads. And then, ayan. So, kapag ngayon nag-run ka ng messaging ads, maka-capture and qualify na yung leads. Ayan, organic message man yan, pwedeng mag-follow up na si AI. And interactive sales. So talagang hindi lang generic response. So pwede pang maglagay ng vouchers and discounts sa loob ng Messenger and convert in real time. Kasi hindi ka na aantayin ni AI mag-reply. So siya na yung magko-convert para sa iyo. So yun yung kinagandahan kapag meron tayong AI. Ayan. So, that ends my presentation and I hope may natutunan kayo sa aking paliwanag and nagka-idea kayo kung ano nga ba si Pancake System. And now, ipapasa ko na yung screen kay Coach Belly Joe. Ayan, Coach Belly Joe, nandiyan ka na ba? Okay, hello everyone. Good evening. Klaro naman, no? Baka mahina. Check ko yung audio ko muna. Ayan, naka-full naman. Okay, so yun. Good evening everyone. Thank you so much, Coach Ivan, no, for the presentation and introducing to us the system of Pancake. Okay, so this time naman ay pag-usapan natin, punta na tayo sa main topic natin kung ano ba yung mga kailangan nating i-prepare, kailangan nating gawin bago natin i-set up yung ating AI. So, before I share my screen, sino pala dito yung mga naka-attend ng last webinar ko last week? Patype nga ng me. Meron ba dito?
Kasi yung ibang nag-subscribe na, possible hindi na sila sasali kasi ano na eh, nag-one-on-one na kami doon. Yung iba, okay, wala. Yan. Marami rin kasing ano doon, nagpa-set up na. So far, ayan. Good thing. Okay, so let me proceed with the presentation. So, everybody see my screen now? Ayan. Kita naman, oh? Okay, yes, yes. So, thank you so much sa mga nag-confirm. May natin. Ayan. Check ko muna yung ating screen. Ayan. So, sino dito yung ano, gumamit na ng AI but still not satisfied with the result? Okay? Yung tipong parang robotic, palit-ulit yung ano, palit-ulit yung sagot. Ayan. Tapos yung iba, no personal touch. Then, yung iba, mali pa yung pricing. Lalo na yung mali pricing kasi naka-encounter ako ng isang client na talagang nagkaroon ng argument no, with the customer kasi mas mura yung binigay na price. Ayan. Compare sa tamang price. Then, yung iba naman ay iba ang sinagot. Yung tipong wala sa instruction, wala sa database yung sinagot ng AI natin. Okay. So, madami nakaka-relate yung iba ang yung iba sagot ng sagot not accurate sa product, especially sa product. Okay. So, yan, this time is that yes, sinagot ni AI kahit anong question. Sasagutin talaga ni AI 'yon. So, one of the mistakes ng karamihan is that ginagawa nila yung AI as a customer support, not as a closer. Yung sinabi natin closer, yung tipong bebentahan talaga yung nag-message sa page, ibubuk talaga ng appointment, mga ganyan. So, kaya kailangan nyo matutunan kung ano ba yung kailangan nating i-prepare before tayo mag-launch ng ating AI. So, before we proceed, by the way, ako nga po pala si Billy Joe Aves, so one of the business dev strategists ng Pancake Philippines branch. So, here in Pancake is that I do handle B2B and B2C sa Pancake ecosystem consultation. So, this is not just limited to AI consultation, this is the whole ecosystem ng Pancake, which is pinakita kanina ni Coach Ivan no, kung ano ba yung mga platform that we have here in Pancake na pwede mo magamit for your business. Okay, so specialized kasi ang Pancake to centralize and talagang to streamline yung business operation mo online. Ayan. So, this I want to introduce to you this framework. So, itong framework na to, this is not just something like gawa-gawa lang because ito yung framework na ginagawa ko when consulting with the business owners. Yung mga nagpapaturo kung paano ba gawin yung AI, nagpapatulong kung paano ba i-set up yung AI nila para hindi sayang yung leads. Kasi kapag nilaunch mo yung in-execute mo agad yung AI mo na hindi pa siya solid is instead na magkaroon ka ng sales, maraming leads ang matatapon. Kasi mali-mali yung sagot ng AI. Okay? So, yung mga nag-type ng me kanina, I believe na nakaka-relate sila. Then, question is that effective ba talaga magkaroon ng AI? Hindi ba dagdag gastos lang yan? So, before i-introduce ko sa inyo itong phase na framework, pakita ko lang sa inyo kung gaano ka-solid kung meron kang AI. So, this is one of the business na hinawakan ko. So, ayan. As you can see, yung AI natin, this is that this month na statistics. So, yung AI natin consumes around $308. Ayan, sabi, ang laki naman. Diba? Dollar yan eh. Pag dollar yung tingin natin, parang sobrang mahal. But out of $308 is that nakapag-generate siya ng 147,000 messages. So, let's compute. Let's say, magkano ba yan sa peso yung $308? USD to PHP. So, in 1 month ay nakagastos tayo ng 18,000 for our AI.
Sabihin, bakit parang ang laki, di ba? But, tingnan nyo to. It encoded order around 1,155 orders. So, merong tatlong offer ang business na to, but in this example, iano ko sa inyo yung pinaka-low offer talaga. So, yung pinaka-low offer dito, let's say pinaka-low offer yung nabenta, no, nitong 1,000 na to. Yung pinaka-low offer nito is 499. So, let's compute that one. 499 times magkano? 1,155. 1,155 equals. So it generated around 576,000 sales. Gumastos ka ng 18,000 sa AI, naka-generate ka ng 500K sales. Okay ba sa'yo yun? Pa-type nga ng okay if okay sa'yo yun. Ayan. So pinakita ko sa inyo to just to give you a solid example that AI works. Okay? Hindi ito dagdag gastos lang. It will it will help your business grow. Okay? So let's say 'di ba ito pinaka low offer 576. Let's say may RTS 'yan. Lagay na lang natin mga 400 na lang yung natin dito, clean natin dito. Tapos the best part pa 24/7 sumasagot. Yung natin kapag nag-hire ka ng staff around 15,000 a month yung binabayaran mo, may benta or wala, anuhin mo yan, susulduhan mo yan. Tapos hindi pa yan 24/7. Okay? So dito sa 18,000 24/7 may tagasagot ka. Ayan. So okay, di ba? Solid. Okay? So yung natin dito, balik tayo sa face framework. So makukuha mo lang yon yung AI result na yon kapag tama yung pagka-set up ng chatbot mo. Ayan. So don't expect result kung hindi tama yung pagkaka-set up ng chatbot mo. Ayan. Yan yung pag-usapan natin ngayon. So face AI optimization framework. We have a recording naman nito. Pwede niyong sundan later on. But hindi tayo mag-deep dive sa technical because you need to understand first the foundation paano gumawa ng AI, ano yung mga kailangan i-prepare ng AI. So first is prepare, align, saka tayo mag-craft, then saka natin execute. So these 3 stages will be our foundation sa AI natin. Ayan. So discuss muna natin yung sa prepare. Ano ba yung mga kailangan nating i-prepare bago tayo mag-craft, no? Bago tayo mag-craft ng natin, AI prompt natin. Okay, yan. So what we need to prepare here is that the business details. So meron akong dito, i-share sa inyo na playbook do. Ano ba yung mga details ng business natin na kailangan ilagay nyo for this preparation or i-prepare nyo for this. Yan. So we have here the business basic information. Para niyo to isipin niyo to na para kayong nag-onboard ng agent niyo, ng VA, ng staff. So as we onboard our agent, kailangan nilang matutunan kung ano yung mga business information natin. Tama? So mag-undergo talaga sila ng training. So iyan yung natin dito sa preparation. We need to prepare yung business name, industry, location, business hours, yan, main contact if you want na pwedeng mag-contact directly yung customer sa inyo. O kung gusto nyo lang naman, nasa messenger lang, so huwag nyo nang isama to. So mga offer and pricing roles ninyo, the main service, the entry price, premium for upselling. Kasi yung AI natin, we can program it na mag-upsell. Ayan. So I will share this document to all of you. Ayan. Send ko to together with the recording later. Ayan. So target customer, it is very important din na alam ng AI natin kung sino pala yung mga target customer natin para nang sa ganon, yung way niya sa pakikipag-communicate ay tama doon sa target audience mo. Ayan. So very yan. Guardrails and limits. So ano ba yung mga gusto mong i-follow ng AI?
Yan, AI can answer or AI must avoid. Yan, so when should the AI escalate to human? So kailangan din to. Because yung tipong pag meron ng mga mga negotiation na hindi mo gustong iano sa AI, especially kung mga high ticket yan, no? Yan. May mga negotiation kayo na person to person na lang talaga. So you can escalate that one. Let's say tag mo siya or iano mo siya, notify mo si admin. Okay? So defining success, the primary goal. Yan. So ito yung pinaka-goal ng AI natin. Okay? So fill up niyo lang to later para makapag-prepare kayo ng mga information for your businesses. Ayan. What details required conversation to be successful and what's next action. Okay? So yun yung natin. Yun yung playbook natin na pwede niyong sundan later para makapag-prepare kayo, ma-follow niyo tong framework na inintroduce ko sa inyo. Yan. So second one is align. Yes, we will send the copy after this together with the recording. Okay. So tayo? Second step ng framework natin is the alignment. So dito sa alignment na to is the lead qualification flow. So ano ba tong lead qualification flow? So this will be the conversation flow ng AI mo. Yung tipong dapat ikaw as a business owner, alam mo kung ano yung process o ano yung flow na sinusunod ng or customer journey. Let's say in a layman's term, this will be your customer journey. Step 1, ganyan. Step 2, ganito. Step 3, ganyan. Okay? So dito sa natin, alignment flow natin, no? Dito natin ilalagay yung step by step na dapat susundan ng AI natin. For example, ayan, meron kasi tayong dito dalawang type of flow for the qualification. Pakita ko sa inyo ng sample, ha. So like this one. So this is the customer care or the booking flow. We have a linear flow or a multi-branch flow. So sa linear flow, ito example na papakita ko sa inyo is the linear flow lang to, yung tipong isahang lang talaga process. Let's say greetings ni customer, i-greet natin si customer. Step 1, step 2 is i-identify. This is a car wash car wash page. Step 2 is i-identify natin yung vehicle niya o kung sa inyo man yan, i-identify natin yung concern niya, yung pain niya, yung interest niya. Yan. So, dyan natin i-identify. Step 3 is recommend package or recommend the offer that is pasok dun sa interest niya. So, yan yung natin, no? Flow. Then, give the exact price. Then, dito is booking intent na to. So, bali, yan na niya. I-initiate na niya yung booking of appointment. Ayan. So, we have smart time detection dito. Kasi, minsan ay pag merong involved na date, no? Ayan, may ganyan tayo. Pero pag wala, yung lang talaga, yung sa e-commerce, hindi na kailangan yan. So, next step is collect details. Okay. Then, booking summary or order summary. So, very linear lang yung na to, yung flow na to. Pumasok si customer, tatanungin anong vehicle o anong interest niya, sasabihin yung or sasagutin yung mga tanong na related doon sa interest na meron pinakita niya, then collect the information, then send the summary. So ano yung isang way o isang method is that the multi-branch qualification flow, which is dito na papasok yung mga may qualifying stage pa. So katulad nito nasa presentation natin, tipong pagpasok ng new lead ay aalamin pa yung may i-ask na mga questions, tapos pag qualified siya, saka makapag-proceed sa next one. Pwede kasi tayong maglagay ng if yes, okay, ito na yung next step niya. If no, ito yung next step niya. So, yun yung medyo advanced na pag-set up ng natin ng AI flow na meron tayong multiple branches, qualified, not qualified, tapos para i-nurture natin. Yan. So, yun, very important. This one. Okay, balik tayo. Prepare natin yung mga business information.
Second is align. You need to identify the customer journey ng lead ninyo pag pumasok sila sa Messenger para hindi sabog yung pagsasagot ng AI mo, yung tipong parang palipat-lipat ng ibang topic. So instead na ma-close deal, wala parang na lang siya, isang tanong, isang sagot. So the purpose also ng alignment natin ay para guided yung AI natin papunta sa ating primary goal. If yung primary goal mo is mabentahan siya ng product, okay, all the questions ng AI natin will be related to product selling. So for example, kausapin natin tong AI na na sample page. Good evening. May token pa ba to? Okay. So as you can see, yung tanong niya is hindi yung tipong ano po ang maitutulong kayo sa inyo. Meron po ba kayong gustong malaman? Sabihin nyo lang. Yung parang open-ended question. Yung natin dito, AI natin dito, when you have a conversation flow, which is align yung AI natin to follow that, ay yung question niya sa end of the ay guided papunta sa objective. So let's say magkano ang views. As you can see, 'di ba, ang natin dito pinaka-primary natin dito objective is book an appointment. So dito collect details and send booking summary. Yan. So ang views pa is si Dan para sa Express. Then the question is, gusto niyo po bang mag-book ng appointment? Hindi siya yung tipong may gusto ka pa bang malaman. Okay? Anong oras kayo open? Yan. Bukas po kami mula 7 a.m. hanggang 10 p.m. Anong oras po ba gusto niyong i-schedule? So the question is very related sa message ni customer. Okay? So nasundan ba kung para saan yung alignment na stage? Pa-type nga ng 1 if nasundan niyo bakit importante na meron tayong alignment or conversation flow. Great. So, yun. Very important yan ha. So, balik tayo sa presentation. Thank you so much sa mga sumagot. So, at least alam ko na andyan kayo, nakikinig yan. So, talaga nakikita ko yung interest ninyo na matuto kung paano i-execute ng tama itong AI. So, after ng alignment is that doon na yung time na mag-craft na tayo. Yan. So, sa crafting naman, is that meron kaming dito, di ba, na-prepare mo na yung business details mo. Na-prepare mo na rin yung flow mo. So, hindi mo kailangang yung tipong parang sulit talaga yung flow na ginawa mo. Just a vague explanation kung ano yung gusto mong mangyari sa chatbot mo. Ano yung flow na gusto mong sundin sa chatbot mo. Ayan. So, sa pag-craft natin, you can follow this format. So, send rin namin to, yung copy nito. Ayan. You can follow this format: context, objective, customer care process, communication guidelines, things to avoid, yan, product and service or pricing info, frequent asked questions. Very important na ma-prepare nyo rin tong frequent asked questions para may basis yung AI ninyo kung paano pala kayo nakikipag-communicate sa customer. Yung tipong pag may nagtanong na ganito, paano pala kayo nagko-construct ng type of answer sa customer na. For example, Taglish pala yung ginagamit ninyo or pure Tagalog or pure English. Yan. So, meron ng idea yung AI natin para sa pagsasagot. Okay? So, you can upload naman yung documents if kukulangin kayo sa AI. So, let's say nakapag-prepare na kayo. 'Di ba? So, sabihin na parang ang hirap namang i-construct nitong format na to. Don't worry. Kasi once you already have the business details and also the conversation flow, all you need to do is copy this format. Copy natin yan. Then, pupunta lang tayo sa ChatGPT. Yan. Or, hello, my friend. Yan. So, pupunta ka sa ChatGPT ngayon. Then,
bigyan mo lang siya ng instruction. Let's say, gawan mo ako ng bot cake AI prompt using this format para sa business ko. So this is the format. Ayan, send natin sa kanya yung format, no? Then, send natin yung, tawag nito, yung details ng natin. Ito kasi is meron akong nakalagay kasi sa account ko dito yung business details ng Pancake eh. Yeah. So let's say ito yung business natin. Kukunin ko lang yung prompt dun sa sa car. Yeah. Yeah. So let's say this is my business details. Yeah. Okay, so meron na tayong context, business details, ayan, the objective, customer care process, meron na. Then, ano pa? Next naman dito is that booking summary, ayan, since the flow, communication guidelines, which is natural taglish, tone is friendly, short, ayan. Dito sa may nakita kong tanong kanina kung paano paikliin yung sagot ng AI is that you can put the dito instruction sa communication guidelines na you must reply at least 2 to 3 sentence only or limit mo. Meron akong ginawan dati na limit lang namin is mga up to 50 characters. So talagang short lang siya mag-reply. Yan. Pero lagyan mo rin siya ng instruction na unless kailangan mong mag-explain sa customer. Ayan. Kasi kapag short yung reply, palaging putol yan. Kung wala kayong clear instruction. Ayan. Things to avoid. You must not. Okay. Product or services. Number 6. Number 7. Frequently asked questions. Ayan. So yan na yung i-copy mo papunta doon sa yung not chat GPT. I mean, Botcake AI. Ayan. So far, nasundan ba? Nasundan ba? Mhm. Bigyan mo lang talaga to ng sa guardrails na part doon sa doon sa tawag nito, things to avoid. Be clear lang doon. Yan. Then isa naman, pag nakopy niyo na to sa niyo sa Botcake AI niyo yung prompt, nasaan na yung natin. Yan. So let's say gagawa lang ako dito ng AI no. Gawa tayo ng bagong AI. Ayan, webinar description testing. Lagay niya lang dyan. Yan. Okay? So, yan. Meron ka ng AI sa iyong Facebook page. So far, complex ba? Complicated ba yung pag-setup? Paano nga? What's your what's your feeling na gano'n lang pala? Hindi tayo inabot ng isang oras sa pag-generate ng natin, AI prompt natin. Since naka-ready na yung yung business details at saka yung conversation flow. Yan. But doon mo talaga doon kayo maglaan ng oras sa business details at saka sa conversation flow. Yan. Okay? What do you mean number 2, number 3? Ito ba? Context, objective, customer care process, communication guidelines, things to avoid, product, yan. Try natin kausapin, no? Save natin to. Then, lastly pala, bago kayo mag-execute din, is lagyan nyo to ng mga dashes. Ayan, business details, para clear sa instruction ni AI. Pagbabasahin to ni AI is clear sa kanya na pala. Ayan, type of services, na ito is under in this topic.
or in this category. Yan. So, lagyan niyo lang siya ng dashes para ano lang din, madali niyo rin siyang basahin pag mag-scan kayo kung saan kayo mag-edit or maglalagay. Yan. So pwede niyo rin siyang i-bold, control B lang or meron tayo dito. Then para alam niyo agad yung category kung saan yan, dali niyo siyang ma-scan later on. Yan, kung saan pala yung payment method. Ayan. Okay. So primary, handle inquiries. Ayan. Okay. So save muna natin ta. Then try natin kausapin. Ayan. Yan. Hi, Jobel Joe. Yan. So, anong vehicle ang ipapa-wash niyo today? Okay. Yan, di ba? So, may nagtanong dito if doable ba yung AI for the personalized product. Yes po. So, makwento ko lang, no? I have one client before na Pancake user din, no? Talaga, ginaid namin siya. Ang product niya ay personalized, anong tawag nito? Yung album, mga wedding album, mga events, birthday, ganyan. Then yung process nila is that they need to collect at least 500 down payment. So, dun sa process na ginawa namin ay, 'di ba, kasi alam mo na yung customer flow mo. Doon talaga babalik tayo sa doon sa framework eh. Yan, dito sa alignment. So, nilagay namin doon sa alignment or doon sa conversation flow na bago mag-send or bago mag-confirm ng order is that kailangan mo nang mag-send ng at least 500 down payment. So, AI na rin yung nagko-collect ng down payment. So, once the customer send a screenshot or a proof of payment is that notify the admin na meron nag-send ng image. Okay? So, yun yung sa natin, AI natin. Then, lastly, tapos na tayong mag-craft, di ba? Mabilis lang. Doon na natin i-execute. So ito pala yung included dapat sa ninyo. Sa prompt niyo may context, objective, customer care process, communication guidelines, things to avoid, product services and pricing info, frequent asked questions. So another tip bago natin i-execute, yan, yung yung AI natin bago natin i-launch is that dito pala sa sa crafting stage, if ever multiple products ka, I would recommend na gumamit ka ng Pancake POS. Doon mo ilagay lahat ng product information mo. Huwag dito sa Botcake AI instruction. Bakit? Kasi sa Botcake AI instruction, it is limited to up to 15 characters only. So, counted yan yung paglalagay ng image, ganyan, mga descriptions. So, pag multiple product ka, doon mo sa POS ilalagay yung image, description, and also pricing. Kasi AI can do the scanning of image. So bigyan ko kayo ng example na kaya ni AI mag-scan ng image. So I have this screenshot here. So I have one client kasi na sila, may around 200 branches sila na here in the Philippines. So nasaan na yung ko? Ito pala. Then B2B kasi to. Kaya one of the process usually na ginagawa ng mga customer nila when they place an order is that, alam mo yon, sinusulat sa papel yung order tapos i-send sa sa page nila para makapag-place ng order. Yan. So, ito, once you set up your AI, tama na yung context niya, tama na yung instruction niya, na-encode mo na rin yung mga product mo sa POS. Every product, walang limit walang additional cost yan sa sa Pancake. Then, yung customer mo, pag mag-send siya ng picture, sinulat, ganyan, ito po yung order ko, magkano po lahat yan. So, as you can see, AI will scan that image, scan the listing, tapos ngayon, ay magbibigay siya ng yan, instruction. Order po ako nito, magkano lahat. So maganda to if you have distributors. So yung tipong mga B2B or mga may mga tawag dito,
yun, distributors nga, mga sellers. Yan. So, pwede nyo gawin to. Okay? So, the AI scan the image sent by the customer. Then, after that, the AI scan the product na really, dun sa POS. Chine-check kung nandun ba. So, Kaflon, ayan, nagbigay ng price with the image. Tapos, dito, ayan, price, name, price, image, and also the total. Then, dito sa baba niyan is, hinihingi na yan yung, customer information. So, ganyan ka-powerful yung AI mo if you have set it up properly. So, hindi lang siya pang one product only. Hindi lang siya yung tipong pang fixed product. Kaya din niya for personalized product, for high ticket, yung pang high ticket lang, usually kasi ang goal natin dyan is makausap talaga yung customer sa via Zoom call or via phone call. So, pwede nyo namang i-program yung AI mo sa flow mo yan. Okay? So, yun yung whole process niya. Then, babalik tayo sa execution. So, bali sa execution is that, tayo, di ba? Hindi maiwasan na meron tayong mga ayaw gawin ng natin. Napansin natin na ginagawa ng AI na ayaw natin gawin or kulang ang ginagawa niya. So, yan. By following this framework, prepare, ayan, tapos align, then craft, execute. So, confident ka na ma-launch mo yung AI mo. Wala sa'yo yung tipong baka mag-lost sales ako dahil sa AI. Okay? So, during the execution, what we usually do is that in the first week ng pag-launch namin is we observe yung yung pagsasagot ng AI. You observe it para ma-optimize mo. So, paano naman yung optimization? Usually kasi, paano ko i-instruct sa AI yung ayaw kong gawin niya. Doon papasok yung natin. Dito sa prompt natin na, nasa na yan? Balik tayo sa Bootcake AI. Sa things to avoid. Okay, you must not. Kaya mahirap i-scan kapag walang talaga, hindi properly formatted. Kasi kinopya lang natin to sa ChatGPT. Ayan. Okay. Okay. So dito, you must not oversell. Use long explanation. Ito, ask if yan, dito mo ilalagay. Dagdag ka lang sa things to avoid. Dash, tapos lagay mo dyan na don't or do not. Do not, blah, blah, blah. Or pwede rin na always. Okay. So ito yung mga command na pwede nyo magamit. Yan. If the, yan, blah, 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 then, yan. So do not, always, if then, if the customer, then, mga if then statement. So yan yung pwede nyong gamitin sa pagdagdag ng things to avoid or yung sa guardrails natin para mas clear sa AI natin kung ano pala yung dapat niyang gawin, dapat niyang i-adjust. And don't worry kasi real time po yung mag-update ang AI natin. Once the you are done encoding the instruction here, then i-save mo, pwede mo na ulit i-test si AI. Alam na niya yan kung paano yung hindi niya gagawin dapat. Okay. So, yun. Yung natin, the whole framework kung paano nyo i-set up ang iyong AI bago nyo to i-launch. And so, any questions so far sa tingin ninyo? Hindi ba complicated? And sa lahat na pinakita ko sa inyo dito, learning ba? Sayang daw hindi nakasunod. Ayan. So, may mga hindi nakasunod. Don't worry kasi naman tayo, may recording naman tayo. Yan, learning. So, yun, thank you so much sa mga nag-type ng learning. Paano po automatically isend ng AI yung picture is that you have two ways there. Ang two ways natin is that
yung image is uploaded sa POS. The second one is uploaded sa instruction mo. So, very important yung quotation sa instruction ng AI natin. Okay? Para saan yung quotation na yon? Dito yan, sa FAQ ninyo, yan, nasa na yan? Balik tayo. This is just an example. Mag-upload lang ako ng image isa para may masample tayo. Mm-hmm. Yeah. Okay, so ito, naglo-loading pa. Ayan. So kung ano, gusto mong mag-send ng image sa gusto mong mag-send sa AI ng image, let's say may ano ka, may FAQ ka. So yan, FAQ natin. Diyan papasok yung ano ha, yung quotation. Very important na meron tayong quotation. So, yes po, may waiting area ba? Yes po. Tapos dito natin ilalagay yung image. Upload mo lang yung image dito. Tapos yung image na uploaded, click mo lang yan. Then, isama mo siya sa loob ng quotation. Ayan. Then, save. Try natin. Ayan. Di ba? Poging-pogi yung sinama. So, ganon. Maglagay ng prompt kung gusto mong mag-send ng image si AI. Okay, ano? Sino yung nagtanong? Ayan, si Rona May. Wala po tayong ano no, wala po tayong summary for that one because this ano AI is more on like to customer lang talaga. Yan. Yes, Ed, pwede mong gawin yan na kung nagtagalog, doon mo yan ilalagay sa communication guideline. If the customer, nasa na yung communication guidelines dito, language. If the customer use English, reply in English. If the customer use Tagalog, reply in Tagalog. Okay? So, yun yung instruction natin. Ayan. So, yun yung ano natin, system natin with the Pancake. And now, let's proceed naman doon sa usually tanong, magkano yung kailangan kong i-invest para magkaroon ako ng ganitong system, di ba? Sa tingin niyo, yung mga hindi pa aware ha, yung mga ano subscribe, may nakikita ko dito ng mga ano na mga familiar faces, meron ng coach dito, ayan. No, Coach Harvey, okay, shout out sa iyo no. Okay, so yun, sa mga hindi aware, nasa magkano kaya yung kailangan mo invest para magkaroon ka ng ganitong system? Pa-type nga sa sa comment section. Sa tingin nyo, para magkaroon ako ng AI, kailangan ko mag-invest ng something to start. Si Jen, kung maraming branch po ba, what product of Pancake can you suggest? Pancake, depende kung ano yung business mo, either mag-POS or CRM ka. Kung service yung business mo, that would be CRM. Kung product-based ka, that would be POS. Ayan. Hardware. Kapag hardware, since nagbebenta tayo niyan, pwede both. Pancake, POS, at saka yung yung tawag dito, CRM. Kasi sa hardware is that meron tayong consumer, meron din tayong parang mga wholesaler. So, yun. Sa CRM kasi pwede nating i-store dun yung mga sellers natin o customers natin. Ayan. Okay, so yun, that would be the end of my part and I would pass it back to Coach Ivan, yung floor to discuss on how much you need to invest dito sa Pancake. Thank you, Coach Belly, sa very informative na presentation. So, marami ba tayong natutunan from Coach Belly? Type 2 nga in the chat.
Ayan, paki-type 2 in the chat kung maraming natutunan. So ngayon alam na natin yung tamang paraan ng pag-setup ng AI agent. Okay, so hindi na yung magta-type lang tayo instruction tapos okay na. Meron palang sistema, meron palang framework. Okay, so with that framework, yan, isasama namin yan later para sa ating freebies. So, bakit nga ba natin pipiliin si Pancake? Why choose Pancake? So, with Pancake, hindi lang siya AI agent. Okay, so talagang ecosystem na siya. Meron ka ng sariling sistema para sa business mo. So, it automates multi-channel engagement with AI. So, hindi lang isang page. Kahit ilang page pa yan, kayang-kaya mong gamitan ng Pancake. And kayang-kaya rin ni AI makipag-engage dun sa mga customers na yun. And also, with Pancake, you may increase lead and conversion in sales. So, kumbaga, hindi lang puro engagement yung papasok sa atin. Siyempre, gusto naman natin yung merong conversion from our customers or meron din tayong sales. And also, seamless integration with POS and CRM. Kumbaga, kapag naka-connect mo na yung page mo kay Pancake, madali lang siyang ma-integrate sa ating POS system or CRM system. One click lang siya. Hindi mo na kailangan na kung ano-ano pa yung gawin sa page mo. Kumbaga, mag-login ka lang using your Facebook account and then i-connect mo yung page sa Pancake, integrated na agad siya. Nakasynchronize na siya throughout Pancake system. And also with Pancake, we have our own customer support team. So, syempre, hindi porkit nag-subscribe kayo is on your own ka, hindi po ganun. So, with Pancake, we have customer support team na may mag-a-assist sa inyo sa pag-setup ng Pancake. And also, ready to update, optimize, and innovate your system. So, kaya nga kami may mga gantong webinars para kahit meron ng mga nakasubscribe kay Pancake, is tinuturuan pa rin namin kayo yung mga ways of innovating and optimizing your Pancake system.